sa isang maliit at tila nalimutang sulok ng lungsod kung saan ang amoy ng usok at basura ay tila bahagi na ng hangin. Doon naninirahan si Lola Teresa, isang matandang basurera na araw-araw na lumalaban sa hirap ng buhay. Mula pa noong kabataan niya, hindi naging madali ang lahat. Maaga siyang nabalo at mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang 3 anak. Sa bawat araw na sumikat ang araw, bit-bit niya ang sako at kawayan. Naglalakad sa ilalim ng init at ulan upang mangolekta ng mga bote, plastik, at kung ano-anong maaaring ipagbili. Sa bawat baryang kinikita, sinisigurado niyang may pagkain ang kanyang mga anak, may damit, at higit sa lahat, may pag-asa. Ngunit tulad ng maraming kwento ng sakripisyo, hindi lahat ay nagtatapos sa pasasalamat. Habang tumatanda ang kanyang mga anak, unti-unti silang lumayo. Nakapagtrabaho ang 2 sa lungsod at ang isa naman ay nag-asawa at lumipat sa malayong probinsya. Sa simula, may mga sulat, may kaunting padala. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang dating mainit na ugnayan ay napalitan ng malamig na katahimikan. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na siyang nakalimutan. Sa kanyang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, si Lola Teresa ay mag-isa. Walang anak na kumakalinga, walang apo na nagbibigay saya. Tanging ang kanyang matandang aso na si Bantay ang kasama niya sa bawat gabi. Bantay, mahina niyang sambit habang hinahaplos ang aso. Tila tayo na lang ang natira sa mundo. Tumahol ng marahan si Bantay. Tila nauunawaan ang lungkot ng kanyang amo. Sa kabila ng kanyang edad, hindi tumigil si Lola Teresa sa pagtatrabaho. Araw-araw, dala ang kanyang sako. Nililibot niya ang mga kalsada. Naghahanap ng mga bagay na maaari pang pagkakitaan. Ngunit hindi na tulad ng dati ang kanyang lakas. Madalas siyang mapagod, madalas mahilo, at kung minsan ay napapaupo na lamang sa gilid ng daan. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang langit ay kumukulay kahel at lila, napaupo si Lola Teresa sa tabi ng isang lumang puno sa gilid ng isang abandonadong lote. Pagod na pagod siya. Halos hindi na niya kayang buhatin ang kanyang sako. Panginoon, bulong niya, hanggang kailan pa po ba? Sa sandaling iyon, tila may kakaibang ihip ng hangin na dumaan. Hindi ito karaniwang hangin. May kakaibang lamig at tila may kasamang bulong na hindi maunawaan. Napatingin si Lola Teresa sa paligid. Tahimik ang lugar. Ngunit may kakaiba. May narinig siyang munting halakhak. Napakunot ang kanyang noo. May tao ba dyan? Tanong niya. Bagamat alam niyang wala namang bata o sino man sa lugar na yon. Muling umihip ang hangin. At sa paanan ng puno kung saan siya nakaupo, may napansin siyang kakaibang liwanag. Maliit. Tila kumikislap na parang alitap-tap. Ngunit mas maliwanag at mas buhay. Unti-unti itong lumapit. Napaatras si Lola Teresa. Hawak ang kanyang dibdib. Ano yun? Mula sa liwanag, unti-unting lumitaw ang 2 maliliit na nilalang. Kasing laki lamang ng isang palad. Sila'y may suot na makukulay na kasuotan. May mahahabang sombrero. At may mga matang kumikislap sa kakaibang katalinuhan. Mga duwende. Hindi makapaniwala si Lola Teresa sa kanyang nakikita. Sa buong buhay niya,
Narinig niya ang mga kwento tungkol sa mga ito. Mga nilalang na naninirahan sa kalikasan. Minsan mapaglaro, minsan mapagbigay. Ngunit hindi niya inakalang makakatagpo siya ng isa, lalo na ng dalawa. Magandang gabi, Lola Teresa. Sabay na bati ng dalawang duwende na tila matagal na siyang kilala. Napanganga siya. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Nagkatinginan ang dalawang duwende at napangiti. Ano pa nga ba ang hindi namin nalalaman? Sabi ng isa na may mas malalim na boses. Kami matagal nang nagmamasid sa iyo. Dagdag ng isa na mas malambing ang tinig. Sa lahat ng taong dumadaan dito, wika ng una, ikaw lamang ang may pusong hindi nagbago. Kahit iniwan ka na ng mundo. Napaluha si Lola Teresa. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Bakit? Bakit ninyo ako kinakausap? Mahina niyang tanong. Lumapit ang dalawang duwende at umupo sa isang ugat ng puno. Dahil ikaw ay karapat-dapat tulungan, sagot ng isa. Ngunit tandaan mo, dagdag ng isa, ang tulong ay may kaakibat na pagsubok. Natahimik si Lola Teresa. Sa kanyang puso, may bahagyang takot, ngunit mas nangingibabaw ang pag-asa na matagal na niyang hindi naramdaman. Anong klaseng tulong? Tanong niya. Nagkatinginan muli ang dalawang duwende at sa kanilang mga mata ay may lihim na hindi pa handang ibunyag. Malalaman mo sa tamang panahon, sabay nilang sagot. Sa sandaling iyon, ang liwanag na bumabalot sa kanila ay muling lumakas. Unti-unti silang naglaho na parang hindi kailanman naroon. At naiwan si Lola Teresa, nakaupo sa ilalim ng puno, hawak ang kanyang sako at may bagong tanong sa kanyang isipan. Panaginip lamang ba iyon? O simula na ng isang pagbabagong hindi niya inaasahan? Habang unti-unting lumalalim ang gabi, tumayo si Lola Teresa. Dala ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, isang halo ng takot, pagtataka at pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na siya ganap na nag-iisa. At sa kanyang paglalakad pa uwi, hindi niya alam. Ang kanyang buhay ay malapit nang magbago sa paraang hindi niya kailanman naisip. Kinabukasan, maagang nagising si Lola Teresa sa mahinang tilaok ng manok at sa malamlam na liwanag na sumisilip sa siwang ng kanyang barong-barong. Saglit siyang nanatiling nakahiga, nakatitig sa bubong na yari sa pinagtagpi-tagping yero, habang unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang nangyari noong nakaraang gabi. Ang dalawang duwende, ang kanilang mga salita, at ang pangakong tulong na may kasamang pagsubok. Panaginip lang ba yon? Bulong niya sa sarili. Ngunit nang igalaw niya ang kanyang kamay, napansin niyang may isang maliit na bagay na nakapatong sa tabi ng kanyang higaan. Isang munting supot na gawa sa telang tila hindi pangkaraniwan. Makinis at may bahagyang kinang kahit sa mahinang liwanag. Dahan-dahan niya itong kinuha. Bahagya itong mabigat. Kinabahan siya, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad. Unti-unti niyang binuksan ang supot at sa loob nito ay may 3 piraso ng gintong barya. Napaatras siya. Hindi ito maaaring totoo, halos pabulong niyang sabi. Ngunit nang hawakan niya ang mga barya, naramdaman niya ang lamig at bigat ng tunay na ginto. Mabilis siyang napaupo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang sinabi ng mga duwende, "Ikaw ay karapat-dapat tulungan." Ngunit kasunod nito ay ang babala.
Ang tulong ay may kaakibat na pagsubok. Napatingin siya sa supot na tila may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng laman nito. Sa kabila ng kanyang pagtataka, hindi siya nagtagal sa pag-iisip. Kailangan pa rin niyang magtrabaho. Hindi sapat ang 3 baryang ginto upang tuluyang baguhin ang kanyang buhay. O baka naman iyon pa lamang ang simula. Muli niyang kinuha ang kanyang sako at lumabas ng bahay. Sumunod si Bantay. Masigla tulad ng dati. Tila walang pakialam sa mga misteryong bumabalot sa kanilang umaga. Habang naglalakad si Lola Teresa sa kalsada, may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may nagmamasid sa kanya, ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip, ito'y tila gabay. Sa bawat hakbang niya, tila mas magaan ang kanyang katawan. Ang init ng araw ay hindi gaanong mabigat sa pakiramdam. At ang dati nakakapagod na gawain ay tila may kasamang kakaibang sigla. Habang naghahalungkat siya sa isang tambak ng basura sa gilid ng palengke, may napansin siyang isang pitaka na bahagyang natatabunan ng mga papel at plastik. Dahan-dahan niya itong kinuha. Makinis, kulay kayumanggi, at mukhang mamahalin. Binuksan niya ito. Sa loob ay may makapal na salapi. Higit pa sa perang nahawakan niya sa loob ng maraming taon. Mayroon ding mga ID, litrato ng isang pamilya at ilang resibo. Napalunok siya. Diyos ko! Bulong niya. Sa sandaling iyon, tila bumagal ang mundo sa kanyang paligid. Ito na ba ang pagsubok? Madali sana ang desisyon kung gugustuhin niya. Walang nakakita sa kanya. Walang nakakaalam. Sa kanyang edad at kalagayan, ang perang iyon ay maaaring maging sagot sa kanyang paghihirap. Ngunit sa kanyang puso, may kumakatok na konsensya. Isang tinig na matagal na niyang pinakinggan sa buong buhay niya. Hindi ito sa akin, mahinahon niyang sabi. Isinara niya ang pitaka at hinawakan ito ng mahigpit. Hindi niya alam kung paano niya mahahanap ang may-ari, ngunit isa lamang ang sigurado, hindi niya ito aangkinin. Sa halip na ipagpatuloy ang pangangalakal ng basura, tinungo niya ang pinakamalapit na barangay hall. Pagdating doon, lumapit siya sa isang tanod. May nakita po akong pitaka, sabi niya. Iniaabot ito. Mukhang mahalaga po ito sa may-ari. Tiningnan siya ng tanod. Halatang nagulat. Sigurado po kayo, nanay? Tanong nito. Maraming pera yan Ngumiti si Lola Teresa. Kahit pagod ang kanyang mga mata. Mas mahalaga po ang konsensya kaysa sa pera. Ilang sandali pa'y dumating ang isang babae. Halatang balisa at halos umiiyak. Siya ang may-ari ng pitaka. Nang makita niya ito sa kamay ng tanod, napahagulgol siya sa tuwa. Salamat po, akala ko wala na, sabi ng babae, habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Lumapit siya kay Lola Teresa at hinawakan ang kanyang kamay. Kayo po ba ang nakakita? Tumango si Lola Teresa. Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Ngumiti lamang si Lola Teresa. Ayos lang po iyon. Ingatan niyo na lang po sa susunod. Pinilit ng babae na bigyan siya ng gantimpala. Ngunit magalang niya itong tinanggihan. Hindi ko po kailangan ng kapalit para sa tamang ginawa, sagot niya. Habang siya ay papalayo sa barangay hall, may naramdaman siyang kakaibang init sa kanyang bulsa. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang supot na ibinigay ng mga duwende.
Pagbukas niya nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang 3 gintong barya naging 6. Napaupo siya sa gilid ng kalsada, hindi makapaniwala. Pagsubok, bulong niya. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya. Hindi lamang tulong ang ibinigay sa kanya, kundi isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang pagkatao. Sa di kalayuan, sa lilim ng isang puno, may 2 maliliit na nilalang na tahimik na nakamasid. At pumasa siya. Wika ng isa, may bahid ng ngiti. Simula pa lang ito, sagot ng isa. At sa ilalim ng mainit na araw, nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Lola Teresa. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa kanyang puso. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang unang pagsubok. Ngunit hindi pa rin lubos na maipaliwanag ni Lola Teresa ang mga pagbabagong unti-unting dumarating sa kanyang buhay. Sa bawat mabuting gawa, tila may kapalit na biyaya, hindi lamang sa anyo ng ginto, kundi sa kakaibang gaan ng kanyang pakiramdam. Gayunpaman, sa kabila ng mga himalang ito, may bahagi ng kanyang puso na nananatiling mabigat, ang kanyang mga anak. Sa tuwing sasapit ang gabi at tahimik na ang paligid, doon bumabalik ang mga alaala. Ang mga panahong magkakasama sila, ang tawanan sa hapag, ang simpleng ulam na pinagsasaluhan, ang mga pangarap na sabay-sabay nilang hinabi. Ngunit kasabay ng mga alaalang iyon ay ang pait ng katotohanan. Iniwan siya isang gabi habang nakaupo siya sa labas ng kanyang barong-barong at pinagmamasdan ang kalangitan. Napabuntong hininga siya. "Bantay!" Mahinang sambit niya. "Saan kaya ako nagkulang?" Lumapit ang aso at umupo sa tabi niya. Tahimik, ngunit tila nakikiramay. Sa sandaling iyon, muling umihip ang kakaibang hangin. Ang parehong hangin na naramdaman niya noong unang gabi. Hindi na siya nagulat. "Lumabas na kayo," sabi niya, bagamat mahina ang kanyang tinig. At tulad ng inaasahan, mula sa dilim ay muling lumitaw ang 2 duwende. May dalang munting liwanag na tila sumasabay sa kanilang bawat galaw. "Magandang gabi, Lola Teresa," bati nila. Ngumiti siya ng bahagya. "Alam kong babalik kayo." Lumapit ang 2 duwende at naupo sa isang lumang kahoy na malapit sa kanya. "Napansin namin ang iyong kalungkutan," sabi ng isa. "Higit pa sa hirap ng buhay," dagdag ng isa, "ang iyong dinadala ay ang bigat ng nakaraan." Natahimik si Lola Teresa. Hindi niya inakalang may makakaunawa sa kanyang nararamdaman ng ganoon kadali. "Hindi ko sila sinisisi," sabi niya, bagamat nanginginig ang kanyang boses. "Gusto ko lang malaman kung naaalala pa ba nila ako." Nagkatinginan ang 2 duwende at sa kanilang mga mata ay may bahid ng lungkot. "Ang mga sugat ng puso," wika ng isa, "ay hindi madaling pagalingin. Ngunit may paraan," dagdag ng isa, "kung handa kang harapin ang katotohanan." Napatingin si Lola Teresa sa kanila. "Ano ang ibig ninyong sabihin?" Tumayo ang isa sa mga duwende at itinaas ang kanyang kamay. Mula rito ay lumitaw ang isang maliit na salamin. Hindi karaniwan, sapagkat ang ibabaw nito ay tila gumagalaw na parang tubig. "Ito ang salamin ng gunita," sabi ng duwende. "Ipinapakita nito hindi lamang ang nakaraan,
kundi ang katotohanang nakatago sa puso ng iba. Napatras si Lola Teresa. Ayoko, baka mas lalo lang akong masaktan. Ang katotohanan, wika ng isa, ay maaaring masakit, ngunit ito rin ang susi sa pagpapalaya. Ilang sandali siyang nanahimik. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumango. Gusto kong malaman. Lumapit siya sa salamin. Unti-unting luminaw ang ibabaw nito at doon ay lumitaw ang isang eksena. Isang maliit na bahay sa lungsod. Sa loob nito ay ang kanyang panganay na anak, si Ramon. Nakaupo sa isang lamesa, tahimik na kumakain. Ngunit hindi ito ang inaasahan niyang makita. Mukhang pagod si Ramon. Payat. At sa kanyang mga mata ay may lungkot na tila matagal nang kinikimkim. Maya-maya, inilabas nito ang isang lumang larawan. Isang litrato nilang magkakapamilya noong bata pa sila. Hinawakan niya ito ng mahigpit. "Nanay!" Bulong nito. Napaluha si Lola Teresa. "Naalala niya ako!" Mahina niyang sabi. Ngunit hindi pa doon natapos ang ipinakita ng salamin. Nagbago ang eksena. Lumipat ito sa kanyang pangalawang anak, si Liza. Nasa isang maliit na silid, nag-aalaga ng dalawang batang may sakit. Halatang hirap sa buhay. "Pasensya na, Anay," sabi ni Liza habang pinupunasan ang noo ng isa sa mga bata. "Hindi ko kayang umuwi. Wala akong maibibigay sa'yo." Muling pumatak ang luha ni Lola Teresa. At sa huling eksena, lumitaw ang kanyang bunsong anak, si Joel. Mag-isa sa isang bangko sa parke, tila walang direksyon ang buhay. "Kung nandito lang sana si Nanay," bulong nito. Unti-unting naglaho ang mga imahe. Naiwan si Lola Teresa na nanginginig. Hawak ang kanyang dibdib. "Hindi nila ako kinalimutan," sabi niya, habang tuloy-tuloy ang kanyang pagluha. "Hindi," sagot ng isa sa mga duwende. Ngunit sila ay nilamon ng sariling paghihirap. At sa kanilang kahinaan, dagdag ng isa, "Ikaw ay naiwan." Napayuko si Lola Teresa. "Kung ganoon, may pag-asa pa ba?" tanong niya. Lumapit ang dalawang duwende. "Mayroon," sabay nilang sagot. "Ngunit ito ang susunod mong pagsubok." Tumingala siya, may halong takot at pag-asa. "Kailangan mong piliin," wika ng isa, "kung hahayaang manatili ang sakit o kung magpapatawad ka kahit walang kasiguraduhan na babalik sila." Natahimik siya. Ang hangin ay tila tumigil. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Hindi ito tungkol sa ginto. Hindi ito tungkol sa hirap ng buhay. Ito ay tungkol sa puso ng isang ina. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At sa kanyang dibdib, may isang tanong na unti-unting naghahanap ng sagot. Hanggang saan ang kaya niyang ibigay? Kahit siya ay nasaktan? Magdamag na hindi nakatulog si Lola Teresa. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan ang mga larawang ipinakita ng mahiwagang salamin, ang kanyang mga anak. Bawat isa'y may sariling pasanin. Bawat isa'y may bakas ng pangungulila. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakita niya ang kanilang mga puso. At sa kabila ng sakit, may munting liwanag na sumilay. Umaga na ng tuluyan siyang bumangon. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob niya ay may bagyong hindi pa humuhupa. Naupo siya sa gilid ng kanyang higaan,
at pinagmamasdan ang maliit na supot ng ginto. Hindi na ito ang sentro ng kanyang isip. Ang tanong ngayon ay hindi na kung paano siya mabubuhay, kundi kung paano niya haharapin ang kanyang mga anak. Lumapit si Bantay at inilapat ang ulo nito sa kanyang tuhod. Marahan niya itong hinaplos. "Kung magpapatawad ako," bulong niya, "handa na ba akong masaktan ulit?" Walang sagot ang mundo. Ngunit sa katahimikan, tila may munting tinig na nagsasabing ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pag-iwas sa sakit, kundi sa kakayahang magmahal muli kahit may panganib. Tumayo siya. Sa kanyang desisyon, may halong takot at tapang. Hindi niya hihintayin na mahanap siya ng kanyang mga anak. Siya ang lalapit. Sa araw na iyon, hindi siya naghanap ng basura. Sa halip, naglakad siya patungo sa terminal ng diip. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit matatag. Hawak niya ang isang maliit na papel, isang lumang address na matagal na niyang iniingatan. Ito ang huling alam niyang tirahan ng kanyang panganay. Pagdating sa lungsod, sinalubong siya ng ingay, usok at dami ng tao. Ngunit hindi siya natinag. Tinahak niya ang mga eskinita, nagtanong sa mga tindero, at sa bawat pagtanggi o paggiling, lalo lamang tumitibay ang kanyang loob. Hanggang sa makarating siya sa isang makitid na daan. "Doon po," sabi ng isang matandang babae. Si Ramon, nakatira pa siya dyan pero bihira nang lumabas. Napahinto si Lola Teresa. Naroon na siya. Ilang hakbang na lamang. Ngunit tila biglang bumigat ang kanyang mga paa. Paano kung hindi siya tanggapin? Paano kung huli na ang lahat? Ngunit naalala niya ang sinabi ng mga duwende. Ang pagpapatawad ay walang kasiguraduhan. Huminga siya ng malalim at kumatok. 1 beses, 2 beses. Walang sumasagot. Ngunit sa 3 katok, narinig niya ang mahinang paggalaw sa loob. Unti-unting bumukas ang pinto. At doon, sa harap niya, ay ang kanyang anak, si Ramon. Mas payat, mas matanda sa itsura. Ngunit walang dudang siya nga. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita. Parang tumigil ang oras. "Nanay!" mahina nitong sabi. Tila hindi makapaniwala. Napangiti si Lola Teresa, bagamat nanginginig ang kanyang mga labi. "Anak!" Sa isang iglap, napuno ng emosyon ang mga mata ni Ramon. Lumapit siya, tila nag-aalangan. Ngunit hindi nagtagal. Niyakap niya ang kanyang ina. Mahigpit, punong-puno ng pagsisisi. "Pasensya na po," paulit-ulit niyang sabi. "Patawad po, Nay. Iniwan ko kayo." Niyakap siya ni Lola Teresa pabalik. Mas mahigpit pa. "Wala na yun," sabi niya, habang pinipigilan ang luha. "Nandito na ako." Sa sandaling iyon, tila natunaw ang lahat ng sakit na kanilang kinimkim sa loob ng maraming taon. Hindi perpekto ang kanilang relasyon. Hindi agad mawawala ang lahat ng sugat. Ngunit nagsimula na ang paghilom, at iyon ang mahalaga. Makalipas ang ilang sandali, pinapasok siya ni Ramon sa loob ng bahay. Simple lamang ang lugar, halatang hirap sa buhay, ngunit malinis at may init na matagal na niyang hindi naramdaman.
Hindi ko po alam kung paano magsisimula, sabi ni Ramon. Habang nakayuko, umupo si Lola Teresa at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Hindi natin kailangang magmadali, sabi niya. Ang mahalaga, nagsimula na tayo. Sa di kalayuan, sa labas ng maliit na bahay, may dalawang munting nilalang na tahimik na nakamasid. At pinili niya ang pagpapatawad, wika ng isa. Mas mahirap kaysa sa unang pagsubok, sagot ng isa. Ngunit mas mahalaga. Unti-unti silang naglaho, dala ang liwanag na tila sumasabay sa bagong yugto ng buhay ni Lola Teresa. At sa loob ng simpleng tahanan, muling nabuhay ang isang ugnayang minsang nawala. Hindi perpekto, ngunit totoo. Isang ina, isang anak, at isang pagkakataong muling magsimula. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kina Lola Teresa at Ramon. Bagamat muling nagtagpo ang kanilang landas, ang pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ay hindi basta-bastang napupunan ng isang yakap at mga luha. Sa maliit na bahay ni Ramon, unti-unting nasaksihan ni Lola Teresa ang tunay na kalagayan ng kanyang anak. Ang dating masiglang binata ay tila nabawasan ng sigla. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod. Hindi lamang pisikal, kundi emosyonal. Isang gabi, habang sila'y magkatabing nakaupo sa hapag na may simpleng hapunan, napansin ni Lola Teresa ang pananahimik ni Ramon. Anak, mahinahon niyang tanong, matagal ka ng ganito? Napahinto si Ramon sa pagkain. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa kanyang mga kamay. Magaspang, puno ng kalyo. Hindi ko po alam kung kailan nagsimula, sagot niya sa wakas. Basta isang araw, napansin ko na lang na wala na akong gana sa lahat. Natahimik si Lola Teresa. Trabaho, bahay, kahit sarili ko parang wala nang saysay, dugtong niya. At habang tumatagal, mas lalo akong nahihiya sa inyo. Bakit ka mahihiya sa akin? Agad na tanong ni Lola Teresa. Napatingin si Ramon sa kanyang ina at sa pagkakataong iyon ay bumuhos ang kanyang damdamin. Kasi iniwan ko kayo, diretsyong sagot niya. Habang kayo'y naghihirap, pinili kong lumayo. Akala ko noon, kapag naging maayos ang buhay ko, saka ako babalik. Pero hindi nangyari. Unti-unting bumaba ang kanyang ulo. Hanggang sa hindi ko na alam kung paano babalik, lumapit si Lola Teresa at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi mo kailangang maging perpekto para bumalik, sabi niya. Anak kita, kahit ano pa ang mangyari, may lugar ka sa puso ko. Napapikit si Ramon. Tila pinipigilan ang luha. Pero paano ko babawiin ang mga taon na nawala? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Lola Teresa. Isang ngiting may halong lungkot at pag-asa. Hindi natin kayang ibalik ang nakaraan, sabi niya. Pero kaya nating baguhin ang bukas. Sa sandaling iyon, may bahagyang pagbabago sa mukha ni Ramon. Hindi pa ito ganap na liwanag, ngunit sapat upang magsimula. Kinabukasan, habang si Ramon ay papasok sa kanyang trabaho, nagpasya si Lola Teresa na manatili muna sa bahay. Sa halip ng mga lakal, inayos niya ang maliit na espasyo. Nilinis ang sahig, inayos ang mga gamit, at nagluto ng simpleng pagkain. Habang ginagawa niya iyon, may kakaibang pakiramdam siyang muli, ang presensya ng dalawang duwende. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga ito sa sulok ng silid.
Tila bahagi lamang ng liwanag na sumisingit sa bintana. "Magandang umaga, Lola Teresa!" Bati nila. Hindi na siya nagulat. "Alam kong nandiyan kayo!" Sagot niya, bahagyang nakangiti. Lumapit ang dalawang duwende at pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. "Hindi ka nangalakal ngayon," sabi ng isa. "May mas mahalaga akong dapat gawin," tugon niya. "Ang anak ko." Nagkatinginan ang dalawang duwende, tila nasiyahan sa kanyang sagot. "Ang iyong puso ay patuloy na pumipili ng tama," wika ng isa. "Ngunit hindi pa tapos ang iyong pagsubok," dagdag ng isa. Napahinto si Lola Teresa. "Ano pa ang kailangan kong harapin?" Lumapit ang isa sa kanila at iniabot ang isang maliit na sisidlan, gawa sa salamin, at sa loob nito ay may likidong tila kumikislap. "Ito ang patak ng pag-asa," paliwanag nito. "Kapag ito'y ibinigay sa isang pusong nawalan ng direksyon, maaari nitong muling sindihan ang kanilang hangarin." Tiningnan ni Lola Teresa ang sisidlan. "Para kay Ramon?" tanong niya. Tumango ang mga duwende. "Ngunit tandaan mo," sabi ng isa, "ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa mahika, kundi sa sariling pagpapasya." Ang patak na ito, dugtong ng isa, ay magbubukas lamang ng pintuan. Siya pa rin ang kailangang maglakad. Mahigpit na hinawakan ni Lola Teresa ang sisidlan. "Paano ko ito gagamitin?" Sa tamang sandali, sabay nilang sagot. At tulad ng dati, unti-unti silang naglaho. Naiwan si Lola Teresa na nag-iisip. Sa gabing iyon, nang makauwi si Ramon, halatang mas pagod siya kaysa karaniwan. Tahimik siyang umupo at halos hindi na kumain. "Anak," tawag ni Lola Teresa, "may gusto sana akong ipagawa sa iyo." Tumingin si Ramon, tila walang lakas. "Ano po yun?" Ngumiti siya ng bahagya. "Samahan mo akong maglakad bukas, kahit saglit lang." Nag-alinlangan si Ramon. "Pagod po ako, Nay." Alam ni Lola Teresa na ito na ang sandali. Dahan-dahan niyang inilabas ang sisidlan. Hindi ito napansin ni Ramon, ngunit nang ilagay niya ang isang patak nito sa baso ng tubig at iniabot sa kanyang anak, may kakaibang katahimikan na bumalot sa silid. "Inumin mo muna," sabi niya. Sumunod si Ramon, bagamat walang ganang uminom. Pagkalipas ng ilang sandali, napatingin siya sa kanyang ina. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. "Alam niyo po," sabi niya, tila nagulat sa sarili, "parang gusto kong lumabas bukas." Napangiti si Lola Teresa. "Talaga?" Tumango si Ramon. Bahagyang napangiti rin. "Opo, matagal ko nang hindi nararamdaman to." Tahimik na napabuntong hininga si Lola Teresa. Isang buntong hiningang may halong pasasalamat. Hindi niya alam kung saan hahantong ang kanilang bagong simula. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niyang may liwanag sa landas ng kanyang anak. At sa kanyang puso, unti-unting napapalitan ang sakit ng pag-asa. Maagang nagising si Ramon kinabukasan, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa ng kusa. Karaniwan, kinakailangan pa niyang pilitin ang sarili upang bumangon, ngunit sa umagang iyon ay tila may kakaibang sigla sa kanyang katawan. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Iniisip ang kakaibang gaan ng kanyang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag, ngunit tila may nabawas na bigat sa kanyang dibdib. Sa kabilang bahagi ng maliit na bahay, abala si Lola Teresa sa paghahanda ng agahan
Simpleng lugaw at mainit na tubig, ngunit puno ng pag-aalaga. Nang lumabas si Ramon, napatingin siya sa kanyang ina at bahagyang ngumiti. "Maaga kang nagising, anak," sabi ni Lola Teresa. "Opo," sagot niya. "Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang gusto kong magsimula ulit." Napahinto si Lola Teresa. Saglit na pinigil ang emosyon na gustong sumilay sa kanyang mukha. "Magandang simula yan," sabi niya, mahinahon. Matapos kumain, sabay silang lumabas. Hindi malinaw kay Ramon kung saan sila pupunta, ngunit hindi na siya nagtanong. May tiwala siyang matagal na niyang nawala at ngayon ay unti-unting bumabalik. Tahimik ang kanilang paglalakad sa simula. Ngunit hindi ito ang katahimikang mabigat, kundi ang uri ng katahimikang komportable na parang unti-unting nagtatayo muli ng ugnayan. Dinala siya ni Lola Teresa sa isang lumang lugar, isang maliit na parke sa gilid ng lungsod. Dati, ito ang lugar kung saan niya dinadala ang kanyang mga anak nung sila'y bata pa. "Naaalala mo pa ba ito?" tanong niya. Huminto si Ramon at tumingin sa paligid. Ang mga puno, ang bangko, ang luma ngunit pamilyar na daan. Unti-unting lumawak ang kanyang mga mata. "Opo," mahina niyang sagot. "Dito tayo dati. Naglalaro." Tumango si Lola Teresa. "Dito kayo tumatawa ng walang iniisip," sabi niya. "Dito kayo nangangarap." Napaupo si Ramon sa lumang bangko. Matagal siyang hindi nagsalita. "Ang dami kong nakalimutan," sabi niya sa wakas. "Hindi dahil gusto ko, kundi dahil mas madaling takasan." Umupo si Lola Teresa sa tabi niya. "Hindi pa huli ang lahat para maalala," sabi niya. Tahimik silang nagmasid sa mga batang naglalaro sa di kalayuan. Ang halakhakan ng mga ito ay tila sumasalamin sa nakaraan. Isang panahong puno ng inosenteng saya. "Nanay," biglang sabi ni Ramon, "pwede pa ba akong magsimula ulit?" Tumingin sa kanya si Lola Teresa. May ngiting puno ng katiyakan. "Bawat araw ay panibagong simula," sagot niya. Sa sandaling iyon, may dumaan na matandang lalaki malapit sa kanila. Hirap na hirap magbuhat ng mabigat na sako. Napansin ito ni Ramon. Walang pag-aalinlangan, tumayo siya at lumapit. "Lolo, tulungan ko po kayo," sabi niya. Nagulat ang matanda, ngunit tumango. "Salamat, iho." Inalalayan ni Ramon ang sako at dinala ito hanggang sa kanto kung saan naghihintay ang kariton ng matanda. Pagbalik niya kay Lola Teresa, may kakaiba sa kanyang mukha. Isang ngiti, hindi pilit, hindi mabigat. Totoo. "Parang matagal ko na itong hindi nagawa," sabi niya. "Ang tumulong?" tanong ni Lola Teresa. Tumango siya. "Ang maging mabuting tao ulit." Tahimik na napangiti si Lola Teresa. Sa di kalayuan, sa lilim ng isang puno, naroon muli ang dalawang duwende. "Ang patak ay gumana," sabi ng isa. Ngunit higit pa roon, dagdag ng isa, ang kanyang puso ang nagbukas. Habang pinagmamasdan nila ang mag-ina, may kakaibang liwanag na sumiklab sa paligid. Hindi ito halata sa karaniwang mata, ngunit sa mundo ng mahika, malinaw ang pagbabago. Ang kabutihan ay lumalago, at sa bawat mabuting gawa, ang kapalaran ay unti-unting nababago. Sa pag-uwi nila, mas magaan ang kanilang mga hakbang.
Hindi pa perpekto ang kanilang sitwasyon, ngunit may direksyon na silang tinatahak. Ngunit habang papalubog ang araw, may paparating na bagong hamon, hindi lamang para kay Ramon, kundi para sa buong pamilya. At sa pagkakataong ito, ang pagsubok ay hindi na lamang tungkol sa pagpili ng tama, kundi sa paninindigan dito. Hindi nagtagal matapos ang kanilang pagbisita sa parke. Nagsimulang magbago ang takbo ng araw-araw na buhay ni na Lola Teresa at Ramon. Ang dating tahimik at mabigat na tahanan ay napalitan ng bahagyang sigla. Hindi man marangya, ngunit may init na muling nabuhay. Si Ramon, na dati tila walang direksyon, ay nagsimulang maghanap ng mas maayos na trabaho. Hindi na siya kontento sa pansamantalang kita. Nais niyang bumawi, hindi lamang sa sarili, kundi higit sa lahat sa kanyang ina. Isang umaga, dumating siya sa bahay na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Nanay," tawag niya, "may pagkakataon po akong nahanap." Lumapit si Lola Teresa. May halong pag-aalala at pag-asa. "Ano yon, anak?" "May trabaho po sa isang bodega," sagot niya. "Mas maayos ang sahod. Pero..." Saglit siyang tumigil. "Pero ano?" tanong ni Lola Teresa. Napayuko si Ramon. "May kondisyon po." Naramdaman agad ni Lola Teresa ang bigat ng salitang iyon. "Ano ang kondisyon?" Huminga ng malalim si Ramon. "Kailangan ko pong pumirma sa ilang papeles, pero hindi lahat ng laman ay tama. Parang may dinadaya sila sa bilang ng mga produkto." Natahimik si Lola Teresa. "Kung tatanggapin ko po, magkakaroon tayo ng mas maayos na buhay," dugtong ni Ramon. "Pero kung hindi, baka wala na akong ibang makuhang trabaho." Sa sandaling iyon, bumalik ang alaala ng unang pagsubok. Ang pitaka, ang pagpili ng tama kahit mahirap. Ngunit ngayon, hindi na ito simpleng desisyon. Ito ay may kinalaman sa kinabukasan. Umupo si Lola Teresa at pinagmamasdan ang kanyang anak. "Anak!" mahinahon niyang sabi. "Ano ang sinasabi ng puso mo?" Hindi agad nakasagot si Ramon. "Gusto kong tanggapin," tapat niyang sagot. "Pagod na po akong maghirap. Gusto ko na kayong alagaan ng maayos." Napangiti si Lola Teresa. Isang ngiting may halong lungkot at pagmamahal. "Hindi mali ang hangarin mo," sabi niya. "Pero tandaan mo, ang paraan ay kasing halaga ng layunin." Napapikit si Ramon. "Kung magsisimula ka sa mali," dagdag niya, "paano magiging tama ang dulo?" Tahimik ang silid. Sa labas, marahang umiihip ang hangin. Ang parehong hangin na palatandaan ng presensya ng mga duwende. At tulad ng inaasahan, sa isang sulok ng bahay, lumitaw ang dalawang maliit na nilalang. Hindi nakikita ni Ramon, ngunit malinaw kay Lola Teresa. Ang pinakamahirap na pagsubok, bulong ng isa. Ang pagpili sa pagitan ng kaginhawaan at katapatan, sagot ng isa. Napatingin si Lola Teresa sa kanila, ngunit hindi siya nagsalita. Ang desisyong ito ay hindi na niya maaaring gawin para sa kanyang anak. Si Ramon ang kailangang pumili. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hanggang sa dahan-dahang tumayo si Ramon. "Nanay," sabi niya, "natatakot po ako." Tumayo rin si Lola Teresa at hinawakan ang kanyang balikat. "Lahat tayo natatakot," sagot niya. "Pero hindi ibig sabihin noon ay pipiliin natin ang mali." Napabuntong hininga si Ramon. "Kung tatanggihan ko ito, babalik tayo sa hirap." "Maaaring oo," sagot ni Lola Teresa. "Pero mananatili ang dignidad mo." Napatingin si Ramon sa kanyang ina.
Sa kanyang mga mata, nakita niya ang katatagan na minsan niyang nakalimutan. Ang lakas na nagpalaki sa kanya sa kabila ng kahirapan. Dahan-dahan siyang tumango. "Hindi ko po tatanggapin," sabi niya. Sa sandaling iyon, tila may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Hindi naging madali ang desisyon, ngunit tama. At iyon ang mahalaga. Ngumiti si Lola Teresa at niyakap siya. "Ipinagmamalaki kita," sabi niya. Sa di kalayuan, ang dalawang duwende ay nagkatinginan at napangiti. "Pinili niya ang tama kahit mas mahirap," sabi ng isa. "Iyan ang tunay na pagbabago," sagot ng isa. Sa sandaling iyon, may banayad na liwanag na bumalot sa buong bahay. Hindi nakikita ng karaniwang mata, ngunit ramdam sa puso. Isang patunay na ang katapatan ay may sariling gantimpala. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Ramon, napansin ni Lola Teresa ang maliit na supot ng ginto. Nang buksan niya ito, muli siyang namangha. Hindi na ito 6. Ito ay naging 12. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagulat. Sa halip, napangiti siya dahil alam na niya. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa tibay ng prinsipyo. At sa araw na iyon, ang kanyang anak ay tunay na yumaman. Lumipas ang ilang linggo mula nang tanggihan ni Ramon ang trabahong may bahid ng panlilinlang. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. May mga pagkakataong kapos sila sa pagkain at may mga gabing tahimik na lamang silang nagpapahinga upang hindi maramdaman ang gutom. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang katatagan na namuo sa kanilang dalawa. Isang hapon, habang si Lola Teresa ay nagluluto ng simpleng sabaw at si Ramon ay nag-aayos ng ilang gamit sa labas ng bahay, may narinig silang marahang katok sa pinto. Nagkatinginan sila. "May inaasahan po ba tayo?" tanong ni Ramon. Umiling si Lola Teresa. Muling kumatok. Mas malinaw. Dahan-dahang lumapit si Ramon at binuksan ang pinto. Sa harap nila ay isang babaeng payat. May hawak na 2 batang tila pagod at may sakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba, ngunit higit sa lahat ng pag-asa. Nanlaki ang mata ni Lola Teresa. "Lisa?" Napayuko ang babae, halos hindi makatingin. "Opo, Nay," mahina niyang sagot. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Ang anak na matagal nang nawala, ang mga salitang hindi nasabi, ang mga tao ng pananahimik. Ngunit higit sa lahat, ang pagmamahal na hindi kailanman nawala. Lumapit si Lola Teresa, nanginginig ang mga kamay. "Anak," bulong niya. Hindi na nakapagsalita si Liza. Bumuhos ang kanyang luha habang unti-unti siyang lumapit. Sa wakas, nagtagpo silang muli sa isang mahigpit na yakap, puno ng pagsisisi, pangungulila, at pagnanais na magsimula muli. "Patawad po, Nay," paulit-ulit na, sabi ni Liza. "Hindi ko po kayo nabalikan. Ang dami pong nangyari." Hinaplos ni Lola Teresa ang kanyang buhok. "Shh! Nandito ka na," sabi niya. "Iyon ang mahalaga." Napatingin si Ramon sa eksena, tila hindi makapaniwala. Unti-unti siyang lumapit at tinulungan ang 2 bata na makapasok sa loob. "Sila po ang mga anak ko," sabi ni Liza, mahina. "Nagkasakit po sila. Wala na po akong malapitan." Tiningnan ni Lola Teresa ang mga bata, maputla, mahina,
ngunit may bakas ng inosenteng pag-asa sa kanilang mga mata. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Aalagaan natin sila." Sa loob ng maliit na bahay, muling nagkaroon ng buhay ang bawat sulok. Hindi man kalakihan ang kanilang espasyo, sapat ito upang paglapitin ang mga pusong matagal nang nagkahiwalay. Habang pinapahiga ni Lola Teresa ang mga bata at nilalagyan ng basang tela ang kanilang noo, tahimik na nakamasid si Liza. "Hindi ko po alam kung karapat-dapat pa ako," bulong niya. Humarap si Lola Teresa at hinawakan ang kanyang mukha. "Anak," sabi niya, "ang pagiging karapat-dapat ay hindi sinusukat sa pagkakamali, kundi sa pagbabalik." Napaluha si Liza. "Salamat po." Sa di kalayuan, sa isang sulok na hindi naabot ng liwanag ng lampara, muling lumitaw ang dalawang duwende. "Unti-unti nang nagbabalik ang pamilya," sabi ng isa. "Ngunit hindi pa kumpleto," sagot ng isa. "Ang huling piraso," bulong ng una. Sa sandaling iyon, tila may banayad na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Hindi napansin ng iba, ngunit sapat upang ipaalam na may panibagong yugto na namang darating. Kinagabihan, habang natutulog ang mga bata at tahimik ang paligid, lumabas si Lola Teresa sa harap ng bahay. Naroon ang dalawang duwende, naghihintay. "Ginawa mo ang tama," sabi ng isa. "Hindi lamang sa pagpapatawad," dagdag ng isa, "kundi sa pagtanggap." Tumango si Lola Teresa. "Ngunit hindi pa tapos," sabi niya. "May isa pa akong anak." Nagkatinginan ang dalawang duwende. "At siya ang pinakamahirap hanapin," wika ng isa. "Hindi dahil sa distansya," dagdag ng isa, "kundi dahil sa kanyang puso." Napahawak si Lola Teresa sa kanyang dibdib. "Joel," bulong niya. Lumapit ang isa sa mga duwende at iniabot ang isang maliit na bagay, isang piraso ng kahoy na may ukit na kakaibang simbolo. "Ito ang magiging gabay mo," sabi nito. "Ngunit tandaan," dagdag ng isa, "hindi lahat ng nawawala ay gustong matagpuan." Mahigpit na hinawakan ni Lola Teresa ang kahoy. "Bilang ina," sabi niya, "hinding-hindi ako titigil sa paghahanap." Sa kanyang mga mata, muling sumiklab ang apoy ng determinasyon. At sa ilalim ng tahimik na kalangitan, nagsimula ang panibagong misyon, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kabuuan ng kanyang pamilya. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw matapos ang muling pagdating ni Liza. Bagamat muling nabuo ang bahagi ng kanilang pamilya, malinaw kay Lola Teresa na hindi pa kumpleto ang kanyang puso. May isa pa, si Joel, ang bunsong anak, ang pinakatahimik, ngunit marahil ay may pinakamalalim na sugat. Isang umaga, habang mahimbing na natutulog ang dalawang apo at si Liza ay abala sa paghahanda ng pagkain, tahimik na umupo si Lola Teresa sa isang sulok ng bahay. Hawak niya ang maliit na piraso ng kahoy na ibinigay ng mga duwende. Hindi ito pangkaraniwang bagay. Sa bawat paghawak niya rito, tila may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang palad. Parang may sariling buhay. Parang may direksyong nais ipahiwatig. "Joel!" bulong niya. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, tila may munting liwanag na sumiklab mula sa kahoy. Hindi ito nakakasilaw, ngunit sapat upang maramdaman niya
ang isang hatak, isang paanyaya na sundan ang hindi nakikitang landas. Bigla siyang tumayo. "Anak!" tawag niya kay Liza. "Aalis muna ako!" Nagulat si Liza. "Nay, saan po kayo pupunta?" Ngumiti si Lola Teresa, isang ngiting puno ng layunin. "Hahanapin ko ang kapatid mo." Hindi na siya napigilan ni Liza. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang determinasyon na hindi kayang hadlangan. At kaya, muli, nagsimula ang paglalakbay ni Lola Teresa. Tinahak niya ang mga kalsadang hindi niya kabisado, sumakay sa mga sasakyang hindi niya pamilyar, at nagtanong sa mga taong hindi niya kilala. Sa bawat hakbang, hawak niya ang piraso ng kahoy, at sa bawat sandali, tila mas lumilinaw ang direksyon. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar na malayo sa ingay ng lungsod, isang lumang parke, tahimik, halos walang tao. Napahinto siya. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang naglakad papasok. At doon, sa isang lumang bangko na natatakpan ng lilim ng punong kahoy, may isang lalaking nakaupo, nakayuko, tila pasan ang buong mundo. Kahit hindi pa niya nakikita ang mukha nito ng malinaw, alam na niya. "Joel!" mahina niyang tawag. Hindi agad gumalaw ang lalaki. Ngunit nang muli siyang magsalita, "Anak!" Unti-unting umangat ang ulo nito, at sa wakas, nagtagpo ang kanilang mga mata. Mas payat si Joel. Mas magulo ang itsura. Ngunit walang duda, siya nga. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Nanay." Parang hindi siya makapaniwala. Parang isang panaginip. Lumapit si Lola Teresa. Dahan-dahan. Parang natatakot na baka mawala ang sandali. "Ako ito," sabi niya. Napaatras si Joel. Bakit kayo nandito?" tanong niya. Tila nababalisa. "Hinanap kita," sagot niya. Napailing si Joel. "Hindi niyo dapat ginawa yon," sabi niya. "Hindi niyo ako kailangan." Masakit ang mga salitang iyon, ngunit hindi umatras si Lola Teresa. "Kailangan kita," sagot niya. Natahimik si Joel. "Hindi na ako yung anak na kilala niyo," sabi niya. Mahina ngunit matigas. "Marami na akong pagkakamali." "Lahat tayo nagkakamali," tugon ni Lola Teresa. "Pero ako, hindi ko na kayang bumalik," sabi ni Joel. Umiiling. "Wala akong maibibigay. Wala akong maipagmamalaki." Lumapit si Lola Teresa at hinawakan ang kanyang kamay. "Hindi kita hinahanap para sa maibibigay mo," sabi niya. "Hinahanap kita dahil anak kita." Sa sandaling iyon, tila may nabasag sa loob ni Joel. Ngunit hindi pa siya tuluyang bumigay. "Hindi niyo naiintindihan," bulong niya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lola Teresa ang tunay na dahilan ng kanyang paglayo. Hindi galit, hindi kawalan ng pakialam, kundi matinding hiya. Lumapit siya at niyakap ang kanyang anak. Hindi ito agad gumanti, ngunit hindi siya bumitaw. "Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin kita," bulong niya. Tahimik, mabigat, hanggang sa unti-unting gumalaw si Joel. At niyakap din ang kanyang ina. Mahigpit, punong-puno ng sakit at pangungulila. "I'm sorry, Nay." Halos hindi marinig na sabi niya. "Wala nang sorry, sagot ni Lola Teresa. "Umuwi ka na." Hindi agad sumagot si Joel.
Ngunit hindi rin siya umatras. At sa sandaling iyon, may pag-asa na muling sumibol. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isa pang puno, naroon ang dalawang duwende. Natagpuan na niya ang huling piraso, sabi ng isa. Ngunit ang tunay na pagsubok, dagdag ng isa, ay ang pagbabalik. At habang unti-unting lumulubog ang araw, nagsimula ang pinakamahalagang yugto ng kanilang kwento. Ang muling pagbubuo ng isang pamilyang minsang nawasak. Tahimik ang gabi. Habang magkatabing naglalakad pa uwi, sina Lola Teresa at Joel. Walang salita, ngunit hindi na yon kinakailangan. Sa bawat hakbang nila, unti-unting nabubura ang pagitan ng mga taon na nawala. Hindi pa ganap ang paghilom, ngunit nagsimula na. Pagdating nila sa maliit na bahay, sinalubong sila ng liwanag mula sa loob at ang mahinang tinig ni Liza na kumakanta habang pinapatulog ang kanyang mga anak. Nang bumukas ang pinto, napatingin siya at nanlaki ang kanyang mga mata. "Joel," halos pabulong niyang sabi. Hindi agad nakasagot si Joel. Nakatingin lamang siya sa kanyang kapatid, tila nahihiyang humarap. Ngunit si Liza ang unang kumilos. Lumapit siya at niyakap ang kanyang kapatid. "Ang tagal mo," sabi niya, may halong luha at saya. Unti-unting gumanti si Joel sa yakap. Mahina sa simula, ngunit kalaunan ay mas mahigpit. Sa isang iglap, ang tahanang minsang puno ng katahimikan ay napalitan ng init ng muling pagkikita. Tahimik na nakamasid si Lola Teresa. Sa kanyang harapan, anyong mga pusong minsang nagkalayo ay muling nagtagpo. At sa kanyang dibdib, unti-unting napalitan ang lahat ng sakit ng kapayapaan. Lumipas ang mga araw. Hindi naging perpekto ang kanilang pagsasama. May mga pagkakataong bumabalik ang hiya, ang pag-aalinlangan, at ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa bawat pagsubok, pinipili nilang manatili. Magkasama, si Ramon ay nakahanap ng marangal na trabaho sa isang maliit na tindahan. Hindi man kalakihan ang kita, sapat ito upang unti-unting makabangon. Si Liza naman ay natutong muling tumayo para sa kanyang mga anak. Habang tinutulungan si Lola Teresa sa mga gawaing bahay. At si Joel, bagamat tahimik pa rin, ay nagsimulang magbago. Tumutulong siya sa kung anumang kaya niya. At unti-unting hinaharap ang sarili niyang pagkukulang. Sa gitna ng kanilang simpleng pamumuhay, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Pagkakaisa. Isang gabi, habang magkakasalo sila sa hapag, napansin ni Ramon ang maliit na supot na nasa tabi ni Lola Teresa. "Nanay," tanong niya, "ano po yan?" Ngumiti si Lola Teresa at dahan-dahang binuksan ang supot. Sa loob nito ay ang mga gintong baryang patuloy na dumami sa bawat mabuting desisyon na kanyang ginawa. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba ang kanyang ginawa. Isa-isa niyang inilabas ang mga barya at inilapag sa mesa. Nagkatinginan ang magkakapatid. "Para saan po yan?" tanong ni Liza. Tumingin si Lola Teresa sa kanila, isa-isa. "Hindi ito ang tunay na kayamanan," sabi niya. Tahimik ang lahat. Ang ginto, dugtong niya, ay bunga lamang ng mga tamang desisyon. Ngunit ang pinakamahalaga ay kung paano tayo nagbago. Napayuko si Joel. Napangiti si Ramon.
napaluha si Liza. Ang tunay na kayamanan, sabi ni Lola Teresa, ay ang puso na marunong magmahal, magpatawad at muling magsimula. Sa sandaling iyon, may marahang ihip ng hangin na dumaan sa loob ng bahay. At sa isang sulok, muling lumitaw ang dalawang duwende. Hindi na sila nagsalita. Hindi na kailangan. Sa kanilang mga mata, malinaw ang kasiyahan. Natupad ang layunin. Hindi lamang nila tinulungan si Lola Teresa. Tinulungan nilang buuin muli ang isang pamilya. Unti-unti silang naglaho, kasabay ng liwanag na tila sumasabay sa katahimikan ng gabi. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang buhay ni Lola Teresa. Hindi man siya naging mayaman sa materyal na bagay. Naging sagana naman siya sa pagmamahal, isang bagay na hindi kailanman matutumbasan ng ginto. At sa kanyang pagtanda, hindi na siya nag-iisa. Sa halip, napapalibutan siya ng kanyang pamilya, mga anak at apo na muling natutong magmahal, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa puso. Sa bawat gabi, habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napapangiti siya. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang matagal na niyang hinahanap. Hindi kayamanan, kundi tahanan. Wakas.